Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 229. Our verse for today, Jeremiah chapter 7 verse 9 to 11. Kayo ay nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, sumasaksi ng may kasinungalingan, naghahandog ng mga insenso kay Baal, at sumasamba sa ibang Diyos na hindi nyo nakikilala. Pagkatapos lumalapit kayo at tumatayo kayo sa harap ko rito sa templo kung saan pinaparangalan ang pangalan ko at sinasabi nyo, ligtas tayo rito. At pagkatapos, ginagawa na naman ninyo ang mga gawaing kasuklam-suklam. Bakit? Ano ang akala nyo sa templong ito na pinili ko para parangalan ako? Taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang mga ginagawa sa templo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Jeremiah chapter 7, ito yung inutusan ng Panginoon ang propetang Jeremiah para mangaral sa kanyang mga mamamayan sa Juda. So tumayo siya sa pintuan ng templo at nagsimula siyang mangaral sa mga mamamayan ng Panginoon. Kinumpronta niya yung mga taga-Juda dahil sa kanilang mga matinding ginagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kagaya ng pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, pagsisinungaling, at pagsamba sa mga karumaldumal na Diyos-Diyosan. Tapos, habang ginagawa nila ang mga karumaldumal na kasalanan na ito, ay patuloy pa rin sila na pumupunta sa templo para magpuri sa ating Panginoon na para bang walang nangyari, that everything is fine, na para bang tanggap ng Panginoon yung papuri nila kahit na patuloy silang gumagawa ng mga kasalanan. In other words, itong mga tao na to ay mga tao na ginagamit nila ang pagiging relihiyoso nila para itago nila yung kanilang mga kasamaan sa mundong to. Mga tao na nagsasabi na ligtas sila dahil palagi silang nasa templo. Mga tao na ang akala nila ang pagiging relihiyoso ang magiging dahilan para tanggapin sila ng Panginoon. Yung tipong hindi na nakukonvict, yung tipong gagawa ng kasalanan, tapos pag Sunday pupunta sa church, ang tingin nila magbabawas ng kasalanan or magtatanggal ng kasalanan. Pagkalabas ng church, anong ginagawa? Nagbibisyo uli, nagnanakaw uli, nagsisinungaling uli, nangangalunya at patuloy na nagpuput down ng mga tao sa paligid nila. At pinaalam ng Panginoon sa kanila kung gaano siya kagalit sa mga tao na to. Ano sabi ng Panginoon? Ano tong templo ko? Templo ng mga magnanakaw? Yun ba ang tingin nyo sa templo ng Panginoon? Ngayon, ang problema dito, hindi naman yung pagpunta sa templo or yung pagpunta doon sa bahay panambahan. Ang problema dito is maraming mga tao na ginagamit nila yung kanilang religion, ginagamit nila yung kanilang pagiging religious, ginagamit nila yung attendance nila sa pagpunta sa bahay panambahan para lang i-cover up yung talagang masasama nilang ginagawa. Malalaman natin dito sa verse na to na ang Panginoon ay galit sa mga ganong klaseng tao. Mga tao na punong-puno ng kasamaan simula Monday hanggang Saturday, pagdating ng Sunday, ng pagsamba sa Panginoon, pupunta doon at magbibihis ng akala mo ay parang walang karumihan na ginagawa. Pero ang katotohanan, punong-puno ng kasamaan at hindi sila willing mag-repent. Pupunta sila sa bahay panambahan ng Panginoon, mag-a-attend ng church service, subalit wala kang makikita na pagsisisi. Puro cover up ang makikita mo. Naakala nila ay matatapalan ng pagiging relihiyoso yung paggawa ng kasalanan. Kapag ang tingin natin sa sarili natin ay lagi nating sinasabi na tayo ay maka-Diyos, tayo ay naniniwala sa Diyos, tayo ay laging umaattend ng church, and parang ang tingin natin is mas above tayo kaysa dun sa iba. Pero ang katotohanan, cover up lang yun. Ang katotohanan pala, iba yung sinasabi natin doon sa pinapamuhay natin. Ang katotohanan, ang tagal-tagal na natin pumupunta ng temple or tagal-tagal na natin pupunta sa bahay panambahan. Pero wala pa rin nababago sa atin kasi wala nga repentance, walang pagsisisi. Hindi natin ina-address yung mga kasalanan natin kasi akala natin okay na umaattend tayo ng church, okay na sumasamba tayo, okay na nalilinis yung ating mga kasalanan, pakiramdam natin pagpupunta tayo ng church. Ang tawag doon, religious hypocrisy. Panay ang punta natin sa church, pero hindi naman tayo marunong magpatawad ng kapwa. Pinapakita natin publicly na sumasamba tayo sa Panginoon, pero katotohanan, meron tayong itinatagong mga kasalanan or meron tayong mga salita
sinasabi sa atin ng Panginoon na hindi natin sinusunod. Nagbibingi-bingihan tayo. Yung ine-enjoy natin, yung kasalanan na ginagawa natin, na hindi natin pinapakita sa ibang tao. At ang pinapakita lang natin, yung pagiging makadiyos natin. Alam natin yung bawat salita ng Panginoon, pero hindi natin isa nasa pamuhay. And minsan pa nga, may mga tao na may mga nagsiserve pa sa church, may mga tungkulin pa sa church, pero magkaiba yung ugali nila pag nasa church at magkaiba yung pakikisalamuha nila sa ibang tao sa labas ng church. Yung pakunya-kunyari, God bless, pero ang katotohanan, hindi mo naman talaga minamahal yung tao. Pinapakita natin sa lahat na parang sobrang mapagmahal tayo, pero ang katotohanan, deep inside, galit na galit tayo do sa kapwa natin. And lastly, kagaya ng mga tao nung una, sobrang ganda ng panlabas, sobrang kala mo kung sinong napakabanal, parang walang bahid dungis. Pero ang katotohanan, yung puso nila ay sobrang layo sa Panginoon, na mas ini-enjoy pa nila yung gawain ng mundo kesa dun sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Makikita natin na hindi gusto ng Panginoon yung nagmumukha lang tayong religious. Ang gusto ng Panginoon ay isa pamuhay natin na kung paano siya magmahal ay dapat ganun din tayo magmahal sa ibang tao. Na kung sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, dapat mahal din natin ang ating kapwa. But don't get me wrong mga kapatid. Yung church attendance natin, yung pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos, yung pananalangin, yung mga Bible knowledge natin, or yung involvement natin sa bawat ministry, or bawat tungkulin natin sa church ay napakahalaga at talaga namang mabuting dapat gawin. Pero hindi natin siya dapat ipalit or isubstitute doon sa pagsunod natin sa Panginoong Diyos at the same time doon sa pagsisisi natin sa mga kasalanan natin. Ang pinakagusto talaga ng Panginoon ay huwag tayong magsuot ng maskara. Maging totoo tayo sa ating sarili. Yes, nobody's perfect. Lahat tayo nagkakamali. Pero magkaiba kasi yung pinapakita natin na okay tayo sa harapan ng Panginoon. Pero hindi pala tayo okay kapag walang nakakakita. Dahil ang katotohanan, kahit anong ganda ng panlabas natin na nakikita ng mga tao, pero ang Panginoon, mas nakikita niya yung loob ng kaibuturan ng ating mga puso. Maaari nating malinlang ang mga kapatiran, maaari nating malinlang yung mga tao, pero ang Panginoon hindi. So tayo ay lumapit sa Panginoon ng buong katapatan, magsisi tayo kung meron man tayong kasalanan, and let us allow God to change our hearts. Just be honest to God, huwag tayong magkunwari, and patuloy tayong sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. God bless everyone, and nawa ay patuloy natin palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundo.